from Mindanao, pumunta siya ng Bicol para isettle yung 5,000 pesos na multa. Unfortunately, ang sabi ng Bicol, LTO, kailangan dalahin mo dito yung truck, i-present. Imagine naman. Ngayon, na-monitor niya, nandito ako sa Mindanao, pumunta, nagmadali, makipag-usap sa akin. So, sabi ko, teka muna, yung LTO dito sa Davao, kapamilya nung LTO sa Bicol, hindi na kailangan dalahin mo yung truck to, diba? Tama ka doon. Ardi, ay, yes sir. Wala namang personal issue, no? Ako kasi lang, may video kami kasi para public awareness. Nangabala ako sa inyo kasi ang flight ko mamaya din. Ardi, itong driver na to, sa'yo din yung sasakyan, di ba? Yes po, sir. Ang registration niya with detachable carrier. Ano siya? Nung mahuli siya, photocopy lang yan. Iligan City. Saan ka nahuli? Ito sa Kalitan, sir. Hindi, pero Iligan City yung registration niya. For 3 years na nagdadrive ako sa aming Iligan, sir, wala akong huli. Kaya pagdating ko dito sa Davao, na-apprehend ako noong October 17. Ang violation sa akin, nilagay sa no top load payment. Yung kung kailangan may bayad o wala, hindi niya kasalanan yun. Pa-check na lang natin. But what I can promise you is that, kunyari, ang usual nangyayari sa atin, ang enforcers kasi natin, mandato yan ng LTO, ng batas natin, they can do random inspection. Okay. So to determine whether or not there are deficiencies or defects in the driver's license or the registration, and syempre, sama na yun sa mandato natin to stop the road crash. Now, if there are other aspects or other indications na mga questionable, ang mukha nito, ito ay multicab. Now, with respect to that particular issue on whether or not there was payment, that we will have to investigate. I'll give you word on once I get to the bottom of it. Then, if it proves na hindi dapat siningin o hindi dapat inapos, then correct it. Actually, nag-contest ka na, di ba? Yes po, sir. Deny. Yes, deny. Tapos nag-motion, deny. Kaya pupunta na ako sa iyo. I think sa parte ng adjudication, simple lang naman yan eh. Mabe-verify doon sa resibo, walang payment. So, assuming dapat may bayad, pero hindi siya na-charge, I think sa parte niya, wala siyang violation. Gawa mo ko ng sulat. Address sa akin para ma-attach natin doon sa kaso mo. So, add ko lang po, sir. Kinuha ko na po yung lisensya ko po. Nakuha mo na. Pinapos ko na po kasi abala na sa akin kasi October 17 ba ako nahuli. Tapos February na ngayon, naghintay ako sa response ng naka-atch kasi nagpadala ako ng appeal sa Quezon City. Kung hihintayin ko yung response ng Quezon City, wala akong peace of mind mag-drive kasi wala akong license. Kaya tinubos ko na, last December yata yun sa gamit. Tapos, di so katakalain na pumunta si Sir dito. Malayo siya, 8 hours pa ako. Sabi sa din doon, pinuntahan din talaga. Considering na nag-appeal siya, tapos denied, nagkaroon ng motion, then, according to him, na-settled na siguro, in the interest of service, mapustro lang RD yung, with due respect, mapustro lang yung verification yan. Then, kung may nagkamali na personnel natin, at least mabigyan ng sanction. Yeah, as I've said, we will look into it. There are things that we need to amend. Kasi gaya na sinabi niyo, ito hindi ko naman tinutuldukan din. I'm being partial about things, di ba? Sinabi mo, hindi na naman kasalanan yung ganun. At probably, no, I'm not saying na ganun din, probably on the side of the enforcer, because they're just enforcing what the rules are, mali ang pagkaintindi nila, then we will issue a pronouncement according, as per issue, para malaman ng lahat na hindi pwedeng ganun ang pag-appreciate natin that particular issue.
ganun gagawin natin. Kasi in the same vein that we are willing to consider no, yung reason dun sa taong na-accuse, ganun din ang kaukulang equal na ano natin sa atong mga tao. Makapagdala ng Actionan ko. investigation. Action ako. Para wag nang maulit kung may Immediately paglabas niyo ho dito sa aking opisina, pwede niyo akong bigyan ng kopya nito or papakapi ko na lang ito para Sir, akin na to. And we will look into this right away. I give you my word on that. Ardi, may isa pang concern. Ito Ardi, truck driver, nahuli ng LTO Bicol Region at yung kanyang gulong unsafe na. Pud na. From Mindanao, pumunta siya ng Bicol para isettle yung 5,000 pesos ng bagta. Unfortunately, ang sabi ng Bicol, LTO, kailangan dalahin mo dito yung truck na i-present. Imagine naman. Kami ngayon, na-monitor niya, nandito ako sa Mindanao, pumunta, nagmadali, makipag-usap sa akin. So, sabi ko, teka muna, yung LTO dito sa Davao, kapamilya nung LTO sa Bicol, hindi na kailangan dalahin mo yung truck doon. Imagine. Tama ka, sir. Ganito, siyempre, that's, kumbaga, para sa akin, top of mind. It's contrary to ease of doing business also. Siyempre po, it is not practical anymore. Hindi mo nga nabiyahe dahil pudpud, yung gulong. Pwede naman tawagan namin yung Bicol, yung LTO Bicol. Sabihin namin, sige, kami na mag-inspect para sa inyo dito. Wala na rin siya doon sa Kumpanya na yan. Kaya if I may suggest, yung mai-alarma yung truck, hindi naman siya. Actually, Abdi, ang i-advise ko dapat dito, ang gagawin kong assistance, papagawa ng affidavit na siya driver lang nung truck na yon at wala na siya doon. Kaya lang dumiretso ako sa'yo, alanganin na sa oras yung flight ko. Kaya lang sa ganito na lang. ito sa'yo. Ganito na lang. Hanapin mo si Agnes o kaya yung sekretary ko na si Don. Punta ka dito para mag-guide natin, no? And siguro, when we look at kung may TOP ka, pakita mo sa amin yung actual na, tingnan natin. Then we try to call LTO, yung kapatid natin sa Bicol. And then, probably we can settle it internally. Tingnan natin. Ilang months ka nang hindi makapagmanayo? Sir. Kung dedicated public servant, yung nakaharap niya sa Bicol, ang dali naman sabihin, Kuya, magpagawa ka ng affidavit, isang hamak na driver ka lang, wala ka na dun sa boss mo, hindi mo nahawak yung truck, nasa Mindanao yung, kung ano man yan, affidavit, tutulungan kita, doon pa lang ma-resolve Sir, na yun. ganito. Kasi pareho tayo. Lahat, ako nakikita ko na rin yung mga bukasya ko ninyo. Ako, let me just assure you na kahit tanungin nyo itong mga tao namin dito, I always give in to reason when it is reasonable. So I look into this. If ever there are things that we could do, I'll immediately make a pronouncement. And I'll cascade it down to our enforcers so that they will know what to do. Okay, Okay? at lakad pa kami. Wala akong problema. sa office. I-check yung case mo. Okay? Kasi siyempre, kailangan din maging fair. Hindi pwedeng mag-rely lang siya sa ating legasyon. Ma'am Agnes, sabi ko sa kanila, may commitment si RD na i-check yung case para fair. Oo, hindi mo pwedeng doon lang mag-business nila. Okay. So, i-update mo. Okay. Yung sa'yo naman, kapatid, kuya, ang issue sa Bicol LTO na pinapupunta ka doon, dahil pa yung truck, dahil pa yung space mo, no? Wala, hindi kasi jurisdiction ng LTO dito sa Davao yun eh. Magko-coordinate sila. Pag naayos na yung arrangement doon, natutulungan kanila yung dapat isettle na multa, babayaran dito para ma-clear yung record mo, especially sa license mo. So, hintay natin, ma'am. Magkukunan kayo ng number
contact numbers. So, update mo ako. Yung kasing problema doon sa gulong, para sa akin, yun ay liability ng truck owner. Ang tanong ko, yung 5,000 pesos, kanino? Sa boss mo o sa'yo? Sa boss ko. Sa boss mo. Yung pinamasahe mo from Mindanao to Bicol, Bicol, sa'yo. Magkano nagastos mo? 3,000 po. 3,000? Sama tayo. Balik ka na yan? Ba't ba tipid? Kapi-kapi na lang. Wala nang kain. Kapi-kapi. 3,000 lang ha. Ang pabalik mo yung 3,000 mo. Kasi di ba ko tanungin? Eh, baka ka naman ikaw naman, tagasan ka ba? Taga-Agusan din ako niya. Taga-Bohol pa ako. Tapos Agusan din ako rin. Ano ka sa'yo dito? 8 hours, sir. 8 hours. 8 Ayun. hours po, sir. Pabalik balik. Alam mo dyan sa company Yes po, sir. Hindi ako mag... Ganun. Hindi po, sir. Ilang beses ka nagpunta dito? Mga 5, sir. Ako, sir. Kwentahin mo, magkano? Pabalik-balik. Pabalik-balik yung pamasahe ko, sir. Sige, kwentahin mo. Mahina naman ako, sir. Pero pag magbabad talaga ako, Hindi, mga kwentahin mo. 1.5 yung balikan, sir. Sa gasolina. Di 4-5 sa 3 beses. Yes po, sir. O, pag nagsinador ako, babayaran. Yes, sir. Kasi mukhang Samahan kita, sir. hindi, mukhang mas mapera ka kaysa kay Kuya. Sir, may tinawagan ko yung ano, sabi ko, hindi na yung magyari gasto ko, magpapamicture na ako kita. Sige. Ma'am, ikaw na marasan. Update niyo ako. Importante lang, ma-clear yung record mo na hindi mo talaga kasalanan. No. Interesado talaga ako dyan sa ganyan. Sometimes kasalanan, sorry ha. Sometimes kasalanan ng LTO person. Kayo ang nasasalanan. Yes. Okay, ganun lang ang buhay. Importante, yung mali, may tama. Okay? Ikaw na po. Kuya, update mo ko ha. Sir, sir. Lakad pa kami, yung sa rider. Sige, pamicture din kami, sir. Sige, sir. Kasama na sir. Kasama na sir. Kasama na naman. Yan. Ma'am, sama ka dito. Okay. Okay. Nasaan si Kuya? Brother Jerry, kaya nga mas... Hindi natin yung gastos ni Kuya. Ay, bubukas, ma'am. Sir. Sige, sir. Thank you, sir. Wala, mapera ka pa. Ayan, o. Magkangko yan, boss. Magkangko, mayayaman yan. Mapera, hindi ko binibigyan yan. Brother, pag mapera, hindi ko binibigyan talaga. Dahil may insult ko yung... Let's go. Brothers and sisters, salamat. Ay, ito. Tawag ko pa ito. Kayo. Kayo. Ano ka na yun? Puyat man ay tatatagan para sa pamilya ko na laging nakaabang. Handa akong gawin lahat, mabuhay lang ng marangal. Kahit pa may sandaling tila ba natatapakan ng karapatan sa tuwing minsan ay nararanasan di patas na pagtingin ng ilang nanunungkulan, mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan.